Ang kwento ay nagsisimula sa isang pamamaril na isinagawa ng isang grupo ng mga magnanakaw. Ang kanilang biktima ay isang mayamang negosyante na pauwi na. Binaril siya ng isa sa mga magnanakaw, pagkatapos ay kinuha ang kwintas na kanyang suot. Pagkalipas ng 30 taon, ang kwento ay nakatuon sa isang binata na nagngangalang Ik na nahaharap sa isang malubhang problema. Ang kanyang may sakit na ama ay nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit si Ik ay walang perang pambayad para dito. Dahil sa desperasyon, umuwi siya at nagsimulang maghanap sa ilang mga kahon na puno ng mga lumang gamit ng kanyang ama. Habang tinitingnan ang mga ito, aksidenteng nakita ni Ik ang isang maliit na bagay, isang bihirang batong anting-anting na maaaring may halaga. Agad siyang naghanap online upang malaman kung anong uri ng anting-anting ito at nalaman na ito ay tinatawag na Sumbedge, isang bihirang batong anting-anting na itinuturing na maalamat. Napakataas ng halaga nito at patuloy na tumataas ang presyo sa paglipas ng panahon. Dahil napakabihira nito, maraming na mga pekeng bersyon ang ibinebenta na ngayon sa mga pamilihan sa buong mundo. Sa pagtataka kung ang kanyang anting-anting ay totoo o peke, pumunta si Ik sa isang pamilihan ng anting-anting upang direktang magtanong sa isang eksperto. Ang mga anting-anting ay itinuturing na napakahalaga sa Thailand dahil maraming tao ang naniniwala na taglay nito ang espiritual na kapangyarihan para sa proteksyon, swerte, at tagumpay. Ang paniniwalang ito ay malapit na nauugnay sa kultura at kasaysayan ng bansa. Sa Thailand, ang bawat uri ng anting-anting ay may iba't ibang halaga depende sa edad at kanilang pinagmulan. Ang dala ni Ik ay nasa kategorya ng mga bihirang anting-anting na may napakataas na presyo. Kaya, upang kumpirmahin kung ito ay totoo, kailangang mahanap ni Ik ang tamang eksperto. Pagkatapos ay nakilala ni Ik si Seng, isang anting-anting eksperto na nagmamay-ari rin ng isang tindahan sa pamilihan. Tulad ng natagpuan ni Ik online, natukoy ni Seng ang anting-anting bilang isang Sumbedge, isang bihirang anting-anting na bato na kilala bilang maalamat. Ngunit matapos itong suriing mabuti, sinabi ni Seng na isa itong lumang pekeng anting-anting. Ayon sa kanya, mayroon pa rin itong kaunting halaga, ngunit hindi gaanong kataas. Nang hindi nag-aksaya ng oras, nag-alok si Seng ng 1,000,000 baht para sa buong kahon ng mga anting-anting na dala ni Ik kasama ang Sumbedge. Ngunit si Ik ay nakaramdam ng paghihinala, iniisip na baka nagsisinungaling si Seng sa kanya. Kaya, humingi siya ng pahintulot na magtanong muna sa ibang mga tindahan. Ngunit nang paalis na si Ik, isa sa mga kaibigan ni Seng ang lumitaw at nagsabing isa siyang eksperto sa anting-anting. Tulad ni Seng, sinuri ng lalaki ang anting-anting at sinabing ito ay tunay na luma, ngunit peke pa rin. Isang imitasyon lamang. Hindi nagtagal, isang babaeng nagngangalang Moy ang lumitaw. Isa siyang influencer ng anting-anting na madalas mag-live sa social media para magbenta ng mga item, at kilalang-kilala na niya si Seng ng husto. Hindi tulad ni Seng at ng kanyang kaibigan, naniniwala si Moy na ang anting-anting ay maaaring tunay. Isang bagay na matagal nang nakatago sa loob ng mahabang panahon. Sa halip na ibenta ito ng mabilis, iminungkahi niya na isama ang anting-anting sa isang paparating na paligsahan. May posibilidad na ang mga collector ay mag-alok ng mas mataas na presyo doon. Dahil ayaw mawala ang item, mabilis na tinaasan ni Seng ang kanyang alok ng isa pang 1,000,000 baht, kaya't ang kabuuan ay higit pa sa sapat para matustusan ang operasyon ng ama ni Ik. Ngunit naimpluwensyahan ng mungkahi ni Moy, nagpa siya si Ik na huwag ibenta ang anting-anting. Nagalit si Seng at binasag pa ang glass display sa kanyang tindahan. Pagkaalis sa tindahan ni Seng, sina Ik at Moy ay umupo upang kumain ng magkasama habang nag-uusap tungkol sa paparating na paligsahan. Ibinahagi ni Moy ang higit patungkol sa kanyang trabaho bilang isang anting-anting influencer na regular na nag-host ng mga live session. Hindi inaasahang natuwa siya nang aminin ni Ik na napanood na niya ang isa sa kanyang mga stream dati, kahit na ito ay isang beses lamang. Ayon kay Moy, maraming eksperto sa anting-anting ang mga manloloko. Itinuro niya ang mga taong tulad ni Seng na ang tanging iniisip ay kita. Bilang isang taong may malaki ang tagasunod at kilala sa pagiging mapagbigay, nangako si Moy na tutulungan si Ik na ibenta ang anting-anting sa makatarungang presyo. Nang gabing iyon, umuwi si Ik at sinuri ang mga lumang balita na may kaugnayan sa anting-anting. Nakakita siya ng isang ulat tungkol sa isang mayamang negosyante na pinatay sa isang pagnanakaw mga 30 taon na ang nakalilipas. Sa pinangyarihan, natuklasan ng pulisya ang daan-daang mga basyo ng bala, ngunit iisa lamang ang bala ang talagang pumatay sa biktima. Dahil doon, nagsimulang maniwala ang mga tao na nakaligtas ng napakatagal ang lalaki salamat sa maalamat na anting-anting na suot niya. Ang parehong anting-anting na ngayon ay nasa kamay ni Ik na. Ang araw ng paligsahan ng anting-anting ay sa wakas dumating. Ang mga kolektor at eksperto mula sa lahat ng dako ay nagtipon sa kaganapan. Ang negosyo ng anting-anting ay lubos na kumikita at nagpasya si Ik na subukan ang kanyang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapakita ng anting-anting sa harap ng lahat ng naroon. Kabilang sa mga dumalo si Pantay Suten, ang tagapangulo ng asosasyon ng mga anting-anting sa Thailand, at nagmamay-ari ng pinakakompleto at marangyang tindahan ng anting-anting sa mundo. Siya ay lubos na iginagalang at walang sino man ang nang-ahas na hamonin siya.
Bumalik kina Ake at Moy, ipinarehistro nila ang anting-anting sa mga hurado. Bago ito ipakita at posibleng ibenta, humingi si Moy ng sandali para kuhanan ito ng litrato at pumayag si Ake ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal pagkatapos ng pagpaparehistro, inanunsyo ng mga hurado na tunay ang maalamat na anting-anting. Mabilis na nagtipon ang mga tao para makita ito ng malapitan. Napuno ng kasabikan si Moy at niyakap si Ake ng may kasiglahan. Biglang nagbago ang kapaligiran nang pumasok si Sutton para suriin mismo ang anting-anting. Binigyan niya si Ake ng business card na nagmumungkahi na maaaring interesado siyang bilhin ito. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Moy na kanyang ama isiniwalat na siya talaga ay kanyang anak at ang kanilang relasyon ay malayo sa maayos na kalagayan. Pagkatapos ng eksibisyon, dumiretso si Ake upang dalawin ang kanyang ama sa hospital. Ibinahagi niya ang magandang balita at nangako na malapit nang mangyari ang operasyon. Pagkabalik sa bahay, pinanood ni Ake si Moy sa isa sa kanyang mga live stream. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang misteryosong lalaki na nagngangalang Victor na nagtatanong kung nasaan ang anting-anting. Bago pa siya makapag-react, biglang inatake si Ake ng isang taong tuma-target sa maalamat na anting-anting. Ang umatake ay si Victor pala. Si Ake ay binugbog ng husto at muntik nang mawalan ng buhay hanggang sa dumating si Seng at ang kanyang mga tauhan ng sakto. Ang kanilang pagdating ay hindi walang dahilan. Naroon si Seng upang mag-alok ng isa pang alok, sa pagkakataong ito ay may malaking halaga ng pera. Ngunit dahil ang anting-anting ay nakalagay pa rin sa kwintas ng kanyang ama, dinala ni Ake si Seng at ang kanyang grupo sa ospital. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, agad na kinuha ni Ake ang anting-anting mula sa kanyang ama at pumayag na ibenta ito. Gayunpaman, nang ibigay niya ito, biglang sinabi ni Seng na ang anting-anting ay peke. Inakusahan niya si Ake ng pagtatangkang linlangan siya at nawala ng kontrol at nagwala sa galit. Sa sandaling iyon, may naalala si Ake na mahalaga. Naalala niya ang sandaling hiniram ni Moy sandali ang anting-anting para kumuha ng litrato. Nagdulot ito ng hinala na maaaring pinalitan ito ng peke. Gayunpaman, nagpigil si Ake na magdesisyon agad ng mga conclusion. Napagpasyahan niyang kailangan muna niyang kumpirmahin ang katotohanan. Nang bumalik si Ake sa kwarto ng kanyang ama, tinamaan siya ng isang mapaminsalang katotohanan. Ang kanyang ama ay pumanaw na. Masyadong huli ang operasyon. Sa huling pamamaalam bago ang libing, nilapitan si Ake ng isang lalaki na lumabas na hepe ng pulisya ng lungsod. Nagpakilala siya bilang dating superior ng kanyang ama noong naglilingkod pa siya sa puwersa. Nag-alok siya ng kanyang suporta at sinabing maaari si Ake na lumapit sa kanya kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Sa pag-ayaw na manatili sa kalungkutan, sinalubong ni Ake si May nakakalabas lang ng kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man niya makausap ito, pinahinto siya at tinatake ng personal na bodyguard nito. Hindi nagpakita ng anumang pag-aalala si May at umakto na hindi man lang niya ito nakilala. Nalilito sa bigla ang pagbabago ni Ake. Umuwi si Ake at pinanood ang kanyang live stream. Doon na naging malinaw ang katotohanan. Ninakaw ni May ang anting-anting noong exhibition ng sandaling niyakap niya ito. Palihim niyang itinago ang tunay na anting-anting sa kanyang bibig at pinalitan ito ng peki. Ngayon, siya na ang may hawak ng tunay na piraso at ibinebenta na ito online sa kanyang mga tagasunod. Dahil walang oras na masayang, hinanap ni Ake si Victor, ang parehong lalaking umatake sa kanya noong nakaraang gabi. Dahil walang ibang malalapitan, humingi ng tulong si Ake para mabawi ang anting-anting mula kay Moy. Sa una, tumanggi si Victor na asikasohin ang lahat ng mag-isa. Ngunit nang makita niya si Ake na naghihingalo sa publiko, umiiyak at nakakapit sa kanya na parang batang walang magawa, nagsimulang makaramdam si Victor ng pakikiramay. Sa huli, pumayag siyang magtulungan para mabawi ang maalamat na anting-anting. Nag-set up sila ng isang pagtambang sa isang tahimik na kalye naghihintay kay Moy habang pabalik ito sa kanyang apartment. Sa ilalim ng pressure, iginiit ni Moy na wala na sa kanya ang anting-anting. Dahil tumangging sabihin ang totoo, nagpasya sina Victor at Ake na dukutin siya at dalhin sa isang inabandonang bodega. Matapos makulong sa loob ng freezer ng 2 oras, sa wakas ay sumuko na si Moy at isiniwalat ang tunay na nangyari. Habang pauwi kasama ang kanyang bodyguard, ang kanilang daanan ay naharang ng isang grupo ng mga magnanakaw. Ang bodyguard ay binugbog at ang anting-anting ay kinuha. Ngayong nakikipagtulungan na siya, tinanong siya nina Victor at Ake kung sino ang maaaring nasa likod ng pagnanakaw. Batay sa kanyang karanasan, itinuro niya ang isang kilalang collector ng anting-anting na siya ring namamahala sa pinakasikat na Muay Thai training camp sa Thailand. Ang collector na ito ay kilala sa pagiging walang awa at handang gawin ang lahat para makuha ang maalamat na anting-anting. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sina Victor, Ake, at Moy ay tumungo upang harapin siya, nagkukunwaring mga tagalikha ng nilalaman na gustong itampok ang kanyang pribadong koleksyon. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, isiniwalat ng collector na naghihintay talaga siya ng isang taong nagbabalak na magbenta sa kanya ng isang maalamat na anting-anting. At ang taong iyon ay kara-rating lang. Ngunit bigla, nagulat sila nang makita sa pamamagitan ng CCTV monitor na ang lalaki ay kinidnap. Nang makita ang isang puting van sinakay siya palayo, agad na hinabol ni Ake at ng iba pa.
Hindi nagtagal na pagtanto nila na ang mga kidnapper ay mga tauhan ni Seng na naghahanap din ng parehong anting-anteng. Nang sa wakas ay naabutan nila, ang lalaki ay isa lamang matandang nagtitinda ng mga murang anting-anteng. Gayunpaman, may kung anong pamilyar sa kanya. Nagduda si Moy at tiningnan ang kanyang kanang kamay, kung saan nakakita siya ng bakas ng kagat mula noong nanlaban siya noong nakawan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang matandang ito ay isa sa mga magnanakaw. Sa huli, inamin ng matandang lalaki na siya nga ay bahagi ng grupong nagnakaw ng anting-anteng mula kay Moy noong nakaraang gabi. Ang ikinagulat ng lahat lalo na ang kanyang susunod na pagbubunyag. Siya ay nagtatrabaho para kay Suten at ang pagnanakaw ay isinagawa sa ilalim ng kanyang utos. Ang pagkarinig sa pangalan ni Suten ay agad na nagbago ng kapaligiran na tahimik ang lahat. Sa mundo ng mga mangangalakal ng anting-anteng, siya ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang tao. Isang taong may malawak na koneksyon at impluwensyang sapat ang lakas upang durugan ang sinumang sumuwi sa kanya. Kapag nasangkot ang kanyang pangalan, parang walang magagawa ang sinuman. Ngunit si Ake ay tumatangging mawalan ng ganoon ang anting-anteng ng kanyang ama. Kinumbinsi niya ang iba na magtulungan at bawiin ito. Sa halip na gumamit ng puwersa, gumawa si Ake ng mas matalinong paraan. Plano niyang magkunwaring hawak pa rin niya ang anting-anteng para makapasok sila. Dahil nagpanggap si Victor bilang kanyang kapatid, nagawa ni Ake na makapasok sa pribadong tindahan ng anting-anteng ni Suten, isang lugar na kakaunti lamang ang pinapayagang makapasok. Walang ibang pagpipilian si Suten kundi ang tanggapin siya, dahil alam niyang ang pagtanggi ay maaaring magbunyag ng kanyang sariling pagkakamali. Gaya ng inaasahan, agad na sinuri ang anting-anteng na dala ni Ake. Sa loob ng ilang sandali, idineklara ni Suten na peke ito. Ipinagpatuloy ni Ake ang kanyang ginagawa, nagkunwaring nakikipagtalo at tumatangging tanggapin ito. Sa kalaunan, inilabas ni Suten ang isang kahon na puno ng maraming katulad na anting-anteng, na inaangkin na lahat ng mga ito ay peke na kumakalat sa merkado. Habang tumitindi ang tensyon, nagsisimulang mapagtanto ni Suten na alam na ni Ake ang tungkol sa kanyang pagkasangkot sa pagnanakaw. Dahil walang paraan palabas, sa wakas ay inamin niya na mayroon siyang tunay na anting-anteng na nakatago sa gitna ng marami sa kahon. Pagkatapos ay naghain siya ng isang hamon, hinamon si Ake na hanapin ang tunay sa kanila. Dahil walang kakayahang patunayan mismo ni Ake ang anting-anteng, humingi siya ng pahintulot na magdala ng mga taong makakapag-verify. Sina Moy, Seng at kanilang grupo ay pinayagan sa loob, at dumating sila dala ang isang malitay kasama ang kapos-palad na matandang lalaki sa loob. Si Suten, na galit, ay binatikos ang matandang lalaki bago tuluyang inamin sa harap ng lahat na siya ay nanloko upang makuha ang anting-anteng sa pamamagitan ng maruruming paraan. Nabigo at sawang-sawa na sa pang-aabuso ni Suten sa kapangyarihan, biglang bumunot si Seng ng baril. Na nagpainit ng sitwasyon at sa sandaling iyon, dumating ang hepe ng pulisya kasama ang kanyang mga opisyal na pumasok sa saktong sandali. Nang makontrol na ang sitwasyon, ipinaliwanag ng hepe ng pulisya na naroon siya upang kumpiskahin ang maalamat na anting-anteng bilang ebidensya sa kaso ng pagpatay sa mayamang negosyante 30 taon na ang nakalilipas. Sa puntong ito, isiniwalat niya ang isang mahalagang impormasyon tungkol sa pagnanakaw. Isa sa mga salarin, aniya, ay dating nasasakupan niya, isang pulis na lumabas na ama ni Ake. Ayon sa kanya, ang ama ni Ake ang pumatay sa negosyante at kumuha ng anting-anteng. Itinuro niya ang katotohanan na ang anting-anteng ay napunta sa kanya bilang patunay na nagmumungkahi na wala ng ibang paliwanag. Ngunit sa halip na tanggapin ito, nagsimulang maghinala si Ake. May naalala siyang sinabi ng hepe ng pulisya noong libing na ang kanyang ama ay isang masunuring opisyal na laging sumusunod sa mga utos ng kanyang nakatataas. Binabago ng realisasyong iyon ang lahat. Ibig sabihin, ang tunay na utak sa likod ng pagnanakaw ay hindi ang kanyang ama, kundi ang hepe mismo ng pulisya. At pagkatapos, nang walang babala, nagpaputok si Victor. Isa-isa, lahat ng nasa silid ay binagsak pabagsak. Lahat ng mga anting-anteng na kanilang pinaniniwalaan na paprotekta sa kanila ay lumabas na lamang kundi huwad na pag-asa. Sina Suten, Seng, ang hepe ng pulisya, at ang iba pa ay bumagsak, habang si Ake ang natitirang buhay pa. Ang tanging taong hindi kailanman umasa sa isang anting-anteng. Hindi nagtagal ay nagkamalay si Victor matapos sandaling mawala ng malay mula sa isang tamal ng baril sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, isa pang nakatagong katotohanan ang nabunyag. Si Victor ay talagang anak ng mayamang negosyante na nakaligtas sa pagnanakaw ilang taon na ang nakalilipas. Noong bata pa, itinago ni Victor ang anting-anteng sa loob ng kanyang bibig. Natagpuan siya ng ama ni Ake at dinala siya sa isang ampunan. Ngunit bago niya ginawa iyon, napagtantonan niya kung gaano kahalaga ang maalamat na anting-anteng at piniling itago ito para sa kanyang sarili. Mula nang ibunyag ni Ake ang anting-anteng sa eksibisyon, si Victor, na matagal nang nahihilig sa paghihiganti, ay nagsimulang tugisin siya. Matapos malaman na ang ama ni Ake ay namatay na dahil sa sakit, ibinaling ni Victor ang kanyang atensyon sa mga natitirang taong sangkot. Nang matuklasan niya na ang hepe ng pulisya ang tunay na utak sa likod ng pagnanakaw, determinado siyang patumbahin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngayon, si Ake na lang ang natitirang buhay.
Sandaling naisip ni Victor na patayin siya bilang ngunit sa hindi inaasahan, si Moy ay buhay pa. Nagawa niyang barilin at patayin si Victor, ngunit hindi bago nagpaputok ng ilang putok kay Ake. Sa huli, bumagsak si Moy dahil sa kanyang mga pinsala at namatay dahil sa dugo pagkawala. Hindi nagtagal pagkatapos dumating ang mga pulis at sinigurado ang pinangyarihan. Isa sa mga opisyal ang naging mausisa, nagtataka kung anong uri ng anting-anting ang dating si Ake. Ang tanging nakaligtas, nanatiling tahimik si Ake, hindi binubuka ang kanyang bibig. Dahil ang totoo, matagal na niyang itinatago ang tunay na anting-anting sa loob ng kanyang bibig. Sa sandaling iyon, biglang tinawag siya ng collector. Sinabi niyang nabalitaan niya lang ang tungkol sa pagkaligtas ni Ake sa marahas na barilan. Sa halip na magulat, mas lalo pang nakumbinsi ang collector na buhay pa si Ake. Dahil sa maalamat na anting-anting, walang pag-aalinlangan, inalok niya itong bilhin sa napakataas na presyo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.